Paano naman po sinisiguro ng DOLE na ito pong wage hike ay hindi magiging pabigat naman po lalo na po para sa mga micro at small businesses po natin? Yun po talaga ang medyo kumbaga sa mahirap na pagbabalanse kasi alam po natin na marami po kung hindi man halos lahat ng mga existing business enterprises sa ating bansa ay nandun sa kategorya ng micro, small and medium enterprises. Pero ganun pa man po, dapat po natin sigurong tignan yung pangangailangan ng manggagawa at ito po ibalanse sa kapasidad ng mga kumpanya na magkakaloob ng ikang anumang adjustment ang mapagpasyahan. At siguro nais ko rin siguro bigyan diin na ang tinutukoy lang naman po ng ating Regional Tripartite Wages Productivity Boards ay may kinalaman sa minimum, yung pong entry level na tinatawag. Beyond that, meron po namang mekanismo kagaya po ng bipartite arrangement ng employer, mag-uusap sila at sa kanilang mga manggagawa at ibabatay naman ang mga karagdagang benepisyo sa kanilang kasanayan, sa productivity at yung pong magandang operasyon ng kanilang kumpanya. At pangatlo, yung pong may kinalaman naman sa negosasyon ng tinatawag na collective bargaining agreement kung saan ang kinatawan ng union at ng kinatawan ng management, nagkakaroon po naman ng pag-uusap o pagninegosasyon upang tignan ano pa ang angkop ng mga karagdagang benepisyo kasama na ang karagdagan po sa umiiral na sweldo sa anumang mga kumpanya. Oo, ito na nga po yung medyo mahirap na trabaho ng DOLE kung paano po kung paano talaga gigitna sa pagitan po ng mga employers at ng atin pong mga uring manggagawa. Pero bago po ba ito naging pag-anunsyo ng pagtaas ng sweldo, nagkaroon po ba tayo ng konsultasyon dito po sa ating mga micro at small businesses? Lagi pong DJ Chacha, lagi pong bahagi ng proseso na ginagawa ng DOLE, anuman pong ahensya niya. Higit sa lahat po itong Regional Tripartite Wages and Productivity Boards, yung pong public consultation at hindi po natatapos yan, nagkakaroon din ng public hearing bago po naman magkakaroon ng desisyon. Kasi mahalaga po na madinig natin yung panig ng kinatawan o mga manggagawa at ng mga namumuhunan nang sa ganon medyo matignan natin ano ba ang tamang batayan. At maraming salamat, nasabi mo na talagang ito'y difficult na napakahirap na trabaho. Subalit ito po'y mandato na dapat nagampanan. Kaya gano'n man po kahirap yan, dapat lang ay maging batayan ng desisyon ay yun nga pangunahin yung pangangailangan ng mga manggagawa at kanilang pamilya at titignan po naman natin ang kakayahan. Nang sa gano'n matiyak po natin ang pagpapatuloy ng trabaho at sana makalikha pa ng mas marami na magbibigay ng masigit na proteksyon sa atin pong mga manggagawa.